Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. Master Marcos ulit ito ng Sisiw Academy ng Team Logis. And before everything else, I want to invite each and every one of you ngayong paparating na World Game Foul Expo, January 17 to 19, 2025 sa MOA, sa Mall of Asia Arena. So magkita-kita po tayo, booth number 178 tayo. Ayan. So anyway, ang pag-uusapan natin sa video episode na to ay ang isa sa katanungan ng isa sa mga followers and subscribers natin. Sabi niya, Master, nadadala ba ng isang manok ang galing niya mula bata hanggang pagtanda? So, napakagandang katanungan, kung nakaya bang dalhin ng manok natin ang galing niya nung bata pa siya hanggang sa tumanda na siya. So, napakagandang tanong at napaka-valid na question dahil dyan magdedepende ang pagpapalugod o pagpapagulang, pagpapatanda, pagpapaedad natin ng manok. Kasi it will be very costly pag nagpalugon ka ng isang manok na hindi magaling. Kasi ang bottom line, kailangan ang manok mo magaling. Kasi sabi nga ng kaibigan ko, ang computation niya, pag nag-maintain ka ng manok, pag nagpalugon ka, ang computation niya is 300 pesos per month per head. Ang cost sa ngayon, sa sobrang taas ng feeds, taas ng tubig, kuryente, sahod ng mga tao, pagkain ng mga tao, kung i-charge mo lahat ng overhead cost, sabi niya, roughly 300 pesos per head per month. So kung 3 years old yan, ibig sabihin 36 months. So 36 months. So ibig sabihin, kung 36 months siya, times 300, that is 10,800. 10,800 ang puhunan mo sa isang 3 years old na manok. Puhunan pa lang yon. Tapos bibilin sa'yo ng 5,000. Sayang naman, lugi naman. Pero, kailangan, kung magpe-presyo tayo ng mahal, tumbasan din natin na dapat quality yung palo ng manok. Kaya dyan, papasok ang question ng kasama natin. Dyan papasok ang question ng kasama natin. So, hindi ko po masasagot ng direkta, pero isa-isahin natin, himayin muna natin ang mga factors ng pagpapalugon, pagpapatanda, at ang mga nakakaapekto sa performance ng isang manok para sa pagtanda niya, kung madadala ba niya ang galing niya. So, una, ang isang manok na magaling na stag, i-expect natin na talagang magaling siya hanggang pagtanda kasi bata pa nga, magaling na. How much more kung nagkaedad yan, di ba? So, yun ang expectation natin. Yun ang expectation natin, na magaling na bata, dapat magaling pagtanda. However, ito yung isa sa mga factors. Unang-una, nagkasakit ba? Kasi kung ang isang manok na nagkasakit ng malala, namayat ng husto, tinamaan ang baga, kahit ilang lugon yan, pag tumanda yan, kahit ilang lugon, pag binibitaw mo, medyo apektado ng performance yan. Medyo may bagal na. Ang iba, hindi mo lang gaano napapansin. Ang iba, napapansin mo, nangingitim ang mukha. Kinakapos ng hangin pagkatapos ng ilang paluan, pagkatapos ng ilang release ng energy, nangingitim. So, ibig sabihin, nagmamanifest na yung tama niya sa baga. So, isa yon sa mga dahilan. Nagkasakit, tinamaan ng mga organs. Minsan, pag na-stress, hindi nagtutunaw, umiipot ng masama, namumutla. So, isa yun. Ibig sabihin, may dinaramdam siya. So, all throughout, mula nung bata na pinalugon mo siya, nagkasakit siya. So, sayang. Malaki ng puhunan mo doon. Sayang. Pangalawa, bukod doon sa nagkasakit siya, ano ba ang sukat? Ano ba ang istasyon ng manok? Kasi normally, dito sa farm namin, yung practice ko, dati, pag ang manok ko may sukat, itatabi ko na yan, matangkad, itatabi ko na para palugunin. Hindi ko napansin na yung pala, pinalugon ko 2-3 ng dati ng stag, 2-4 ang timbang. So, nung nakalugon, naging 2-6. Ang iba, umabot 2-8, 2-9. So, in short, lumaki sila ng husto. So, yung galing nila ng stag, hindi rin naman nila nadala kasi either nasobrahan sa feeding or nasa bloodline talaga nila na lumaki sila ng husto. Pero most probably nasobrahan sa pakain. Papalit-palit ka ng tao, iba-iba ang nagpapakain, so posibleng may dahilan na ganon. So, kumbaga,
posibleng makakaapekto yun sa pagtanda niya para madala niya ang kagalingan niya. So dito sa amin, ang ginagawa ko ngayon, January, tapos na ang stag season. So namili na ako ng mga slim, na mga dos ono lang, na may mga sukat na magagaling, 100 mahigit na bull stags. Niligbanan ko ng hiwalay, yun ang papalugunin ko. Yung mga malalaki, dos kaagad, stag pa lang, kahit na anong galing, kahit na may sukat pa yan, binebenta ko na sa mga kasama natin na mahilig sa ulutan. Kasi ako, ang laban ko lang naman, mostly derby. Kaya hindi ko rin naman magagamit ang malalaking manok. So wala rin namang buyer. Hindi mo alam kung kailan darating ang buyer. So pag may mga 2.8 ka, 2.7 ka na manok, mahirap ibenta, So mananalangin ka na sana may dumating ka na buyer para ma-dispose mo ang malalaki mong manok. So to play safe, ako pinapalugon ko, basta may sukat, kahit 1.7 pa yan ang timbang, minimum 1.7, 1.6. Kasi pag gumulang yan, lalaki naman yan Basta slim and hanggang 2.1 lang ako. Hanggang 2.1 lang ako. Hindi na ako lalagpas sa 2.1 pataas na papalugunin. So, makikinabangan, mabebenta ko 2 years, 3 years, hindi sila gaanong lalaki ng gusto, mabebenta ko pa sila. So, isa rin yon na kahit na slim sila, hindi gaanong mabigat, so kahit pagtandaan nila, hindi rin sila gaanong mabigat, madadala ng manok ang kagalingan niya. So, mas lalong gumagaling mula pa nung bata hanggang pagtanda, madadala niya yun. Madadala niya yun. So, isa pa, overfeeding. So, napaka-importante na yung pag nagpapalugon tayo, pag nagpapaedad tayo ng manok, yung standard na takalan, standard lang talaga. 30 grams umaga, 30 grams na hapon, okay na yun. Para wag masyadong kumapal ang katawan ng mga manok natin. Especially ako sa bloodline ko, mga Bruce Barnett, likas na malalaking manok. Likas na malalaking manok ang mga Bruce Barnett. Cross ko sa mga Blueface, malalaki rin ang mga Blueface. Kaya, talagang pinipili ko lang ang papalugunin ko. So, isa yun, overfeeding. Ingatan yung overfeeding para wag masyadong kumapal ang katawan ng manok, wag masyadong lumaki. Wag masyadong lumaki. So, isa pa sa mga factor is bloodline. Bloodline. So, may ibang mga bloodline na magagaling ng stag, pukpok ng pukpok. Kasi sa istagan, importante naman talaga na maraming pumalo ang manok. Malakas, marami pumalo. Konting ilag lang, okay na yun. Okay na yun, kaya nang tumapos ng kalaban. Pero sa kak, ibang level naman ang kak. Ibang galing ang hinahanap natin sa kaks. Kasi sa kaks, kailangan ang manok nag-iisip. Hindi ka pwedeng rat-rat ka ng rat-rat. Hindi pwedeng ugali ng istag na pagbangga, habol, palo. Hindi pwede ang ganun. Kailangan sa kaks, nag-iisip ka ng konti. Kasi isang mali mo, pag pinalo ka ng kalaban mo, dahil magugulang yan, malalakas yan, lalo kung lumalaban ka sa gitnaan, talagang may kalalagyan ang manok mo. Isang palo lang tapos na ang laban. Isang palo lang tapos na ang laban. So kung ma-analyze nyo, ganun ang nangyayari sa labanan sa gitnaan. Kaya sa bloodline, para madala ng manok mo ang galing niya, so may tinatawag tayong mga late maturing, early maturing, something like that. So ako naman ang, yun nga, yung napili kong bloodline para sa akin na gusto ko, katulad ng mga Bruce Barnett sweaters, radios, kelso, yung mga dom natin na binibreed natin sa mga kelso, sila ang pinapagulang ko ng manok. Kasi they respond well sa training. Ibig sabihin, natuturuan ko silang pumalo, na-enhance ko ang ability nila sa training program ko and sa conditioning program ko. Pag na-enhance ko sila, ibig sabihin, may likas silang talino. So madadala nila yun hanggang sa pagtanda nila. Madadala nila yun sa pagtanda nila ang ganong ugali. So meron namang mga bloodline na nilalabang ko lang pag-istagan. Hindi ko pwedeng pagulangin kasi pag magulang na, kung ano ugali niya ng stag, ganun pa rin ang ugali niya ng kak, hindi uubra. Para sa akin, sarili kong opinion yun. Hindi uubra. Kaya kung kaysa sumugal ako sa ganun, doon ako sa kabisado kong bloodline na pagulangin. So alam kong, kahit na regular lang siya nung stag, alam ko pag nagkaedad, nakalugon ng isa, alam ko magaling yan. So, bloodline-wise, isa yun sa mga nagdedetermine. Isa yun sa mga nagdedetermine. Isa pa, minsan, sobrang excited tayo, bitaw tayo ng bitaw. So, mapapansin mo, ang galing ng manok na to ngayon, after makalugon na wala ang galing, yung pala, may balda, may iniinda ng balda na hindi mo alam tinamaan na siya ng kung saan. So hindi nag-repair, hindi bumalik agad, either nabalian ng maliit na buto or naputulan ng ligaments na hindi mo gaano napapansin na wala ang coordination ng katawan niya. So kumbaga, it's really important na talagang
minomonitor pa rin natin ang mga manok natin, ano? At saka huwag nating ibitaw ng ibitaw para, kumbaga, monitor lang natin once a week, once in 1 month, o twice in 1 month, pwede nating ibitaw ang mga pinapalugon, ano? Para walang lang niyang makalimutan yung alam niyang palo, yung alam niyang instinct. Isa pa, pag nagpalugon tayo, ano, it's really important na once in a while, at least 2 times a month, mabitaw-bitaw natin sila. Mabitaw-bitaw natin sila para hindi nila malimutan yung trabaho nila na umaway, yung instinct nila na kailangan nilang patayin ang kalaban pag nilapitan sila. Ano, especially sa mga broodcock. Especially sa mga broodcock na gusto pa nating ilaban, pinapalugon na natin, is really important na nabibitaw-bitaw natin sila. Ano, para hindi nila nalilimutan ang instinct nila and talagang alam nila ang steps nila, ang fighting ability nila. Kasi alam ko bawat isang manok may standard or mayroon siyang sariling palo na sa kanya mo lang makikita. Kahit magkakapatid yan, para pareho ang palo, pero kung hihimayin mo isa-isa, may kanya-kanyang diskarte sila pumalo. So kailangan wag niyang malimutan yun, lalo ang mga winner, lalo ang mga multi-winner, kailangan hindi nila nalilimutan ang ganong abilidad nila. Kaya from time to time, binibitaw natin. So mula pagkabata, kung multi-winner na siya, hanggang pagtanda, of course, alam natin magaling siya, no? Kasi ako nakita ko na yan. So ako dito sa pag-keep track ko ng record sa farm natin, meron akong bull stag, 4 times winner, puro derby. Meron akong 3 years old, 4 times winner, puro derby, hindi nagsusugat. So, may mga ganun akong tinitingnan. Ano? Kumbaga, may mga standard akong sinusundan sa kanila. May mga palo akong tinitingnan, hinahanap sa kanila. Kung mula bata hanggang pagtanda, nandun pa ba yung palo na yun? Nandun pa rin ba yung ugali na yun? Isa pa, sakit ng bloodline. Kasi minsan, ang ibang mga manok sa kaka-inbred, lalo ang mga imported, lalo ang mga imported, may mga manok na tumitigas itong tuhod, lumalaki ang tuhod pag nagkaedad. 3 years old, 4 years old, 5 years old, hindi mo na magamit kasi may iksi na nga ang paa. May iksi ng paa, matigas na to. So, ang reach niya, impaired, may iksi na ang bato ng paa niya, may iksi ng halihaw ng paa. Of course, sa Amerika, ginagamit pa rin naman nila yan kasi ang labanan na short knife doon, hindi mo kailangan na largado ang paa. Kailangan malaki ang balakang mo, medium ka lang para ang pukpok mo grabe, ang power mo grabe, para kang makasapumukpok kahit maiksi. Babaw mo pa rin na maiksi na tari, yung gaff. Pero sa atin, since long knife, kailangan talagang largado ang paa mo. Yun lang naman ang kailangan natin dito. Kaya, kumbaga, yung mga, mahilig tayo sa hatch, sa mga shuffler, sa mapalo na manok, so, it will be good pag stags. Pero pag cocks na ganun pa rin ang ugali nila, ratrat ng ratrat, medyo wag na natin palugunin. Kasi yung galing nila, matatabunan niya ng mga cocks na sumasalto-salto lang pag nagkaedad. Sumasalto-salto lang sila pag nagkaedad. So, yung mga katulad ko, yung mga Bruce Barnett natin, ang peak nila pagka 2 to 3 years old. Pag 4 years old naman, medyo parang nirarayo mo na malalaki ng tuhod. So, hindi na advisable ilaban ng 4 years old. Pero, may mga, ang pinanggalingan nito mga Bruce Barnett natin, tapos ang Madlambayan Brothers, nakikita natin naglalaban ng 2 years old, 3 years old ng mga manok sa mga big event ng mga Bruce Barnett na talagang mabibilis tumapos ng kalaban isang mangga. Kasi yun nga, sabi ko nga, dapat kilala mo ang bloodline mo, alam mo kung ano ang peak nila, ano ang peak performance nila. Stag ba, bull stag ba, cock ba, depende ano. Pero among other things, napaka-importante din ng istasyon. Ano? So nabanggit ko na to, napaka-importante ng istasyon. Ano? So kung magpapalugon tayo, piliin natin ang medium to high station. Kasi sa cocks, pag ang dami nating nakitang laban, nung nandun ako sa World Slasher Cup, nagtrabisiya ako, 12 wins, 1 loss ang pili ko. Ang pinili ko 2 category lang. Una, magulang. Of course, ang gulang makita mo, talagang ang muka, parang ng talagang bukol-bukol na ang muka, ang buntot, ang hahaba na, ang lalaki na ng buntot, ang kapal na ng mga balahibo, so magulang na talaga, mga 5 years old. Pangalawa, matangkad. Matangkad. So, magulang na matangkad, pag ang kalaban mo magulang na mababa, lalo sa magtimingan kayo ng palo, mas maiksi ng konti ang palo mo, patay ka. Kasi ang kalaban mo, mas mahaba ang diin. Mas mahaba ang diin. Ang sinasabi ko to sa gitna ng labanan, sa gitna ng labanan. Kasi nakita ko mismo to. Nakita ko mismo to. Although, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong practices, so nasa inyo na pong paniniwala yan. Basta sa akin po, yung logical and scientific basis ng pagpili ko at ng opinion ko. So, yun po yung
na-experience ko. Kaya importante na pag nagpapagulang tayo or para madala ng manok natin, ang galing natin mula sa stag hanggang pagtanda, kailangan maayos ang sukat. Matangkad siya, medium hanggang matangkad. Kasi kami, yung mga winner namin, kahit na 2 times, 3 times winner pa yan ng stag, hindi na rin namin nagagamit sa cock. Kasi sa stag, ang napaka-stricto ng selection namin na medium station lang talaga kami. Medium station lang. Hindi kami pumapasok ng high station sa stag. So yung mga high station, kahit magaling, automatic, tabi na kagad yung pampalugon. Yung mga multi-winner namin, kahit na pag nag-bull stag, either binebenta ko or mga tao ko para may kumbaga may pangkatuwaan sila monthly, pinapalaban ko sa ulutan pa isa-isa, padala-dalawa, para lang hindi mawala sa kanila yung gigil na maglaban ulit, na makita nila na, uy, ayos ang manok natin. So, they will look forward for the next fight, for the next stag season na naman. Kasi stag fighter ako eh. Sa Cox, mahirap kasi wala pa akong facilities. Kunti lang ang kaya kong palugunin, kaya hindi pa ako makabelong maglaban ng Cox. Kaya I can conclude na pagdating sa istagan, lamang ang breeder kasi nakakapili siya. Pagdating naman sa Cox season, lamang ang cocker kasi marami siyang ipon, mas marami siyang nabibiling mga manok na quality. Kumpara sa breeder na kung anong maiwan, yun lang. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo sa World Game Fowl Expo and sa mga nag-avail ng pahulugan system natin. Maraming salamat po sa inyong lahat.